Good morning mga karos, kamusta po tayong lahat? Bali today sa July 15, araw po ng Biyernes. Ayan karos, ipagpapatuloy po natin yung ating dalawang ongoing project po dito sa may Verto Finish ng isang Irene Row House at saka isang Mia Townhouse naman po overall paint finishing. Last 2 days na lang po tayo rito sa Mia Townhouse overall finishing na kasama po yung mga pintor. At mga ilang araw pa ay may turn over na po natin yung unit. Ayan mga karos, samahan niyo po muli kami ngayong araw po ng Biyernes sa mga magiging accomplishment po namin and enjoy watching po. Good morning Bingo! Good morning sa bakulaw namin na si Bingo. Good morning, good morning. Si Bingo, good morning. Ayan karos, trabaho po muna tayo. Tara! Good morning mga ka-row house. Bali una tayo pupunta rito sa may ginagawa nila Tatay Chong na Mia Townhouse overall paint finishing. Last 2 days para sa mga pintor. Yan, wala pa sila rito. Yan, unti-unti na nagdadatingan yung mga kasama natin dito. Yan si Tatay Chong. Pero yung ano nga pala rito, yung likuran, yung outside wall ng extension, okay na kay ma'am na kahit naka-flexiban na lang. Kasi kapag naka-acrytex primer pa, kulay puti yung finish. Tapos sa mga ilang taon, ilang buwan, dumihin. Yung flexiban kulay ano na siya, kulay simento na siya. Kaya okay lang kahit naka-flexible. Bali papatungan na lang. Papatungan ng isa hanggang 2 pahid. Yan karos, wala pa si Tatay Ramil, maaga pa naman. Bali kasabay niya si Pangsky. Yan, bali nandito na si Jamil, yung anak niya. Ayan, good morning Jamil. Good morning, nawala ng gas ng paang. Nawala ng gasolina. Eh di ano yun, lakad. Tulak. Kaya sikasuhin na po ni Jamil to. Bali, bago po pinturahan to, syempre nililinis. Pinupunasan ng basahan. Tapos pwede na pong diretso applyan po ng quick dry enamel. Meron na po tayong materialis yan dito. Tapos good morning Tay. Good morning sir. Yan na, yung pintuan dito. Final retouching kagaya ng ginawa niya rito. Yan na. Tapos dito, mamaya bago mag-uwi ang linis ulit. So isang linis pa lang to, isang pasada. Ay, sa flooring, ganda na. Yun na. Ito nga pala karos, apply ng ng primer, pipinturahan. Pero hindi na pipinturahan ng kagaya nito, yung haspi. Yan, ganyan na lang po siya. At saka dito, yung pipinturahan, lilinisin, pupunasan, tapos pipinturahan naman ng primer. Yan, babalik na lang po tayo rito maya-maya. Tapos bibili nga pala tayo ng epoxy primer, kulay gray. Para po dun sa ginagawa natin na Irene Row House na Verto Finish. So 2 galon, papipinturahan natin yung yung bubong. O sakaling may mababakanting isang tao dun. Malamang yun si Pangsky. Halos wala na siyang gagawin dun. Dun naman po siya sa may sa bubong. So mag-update muna ako dun sa sa ginagawa po natin na Verto Finish. Update muna tayo rin bago tayo bumili ng materialis na epoxy primer. Andito na si Pangsky tsaka si Tatay Ramil. Tay, good morning Tay. Good morning. Ayan, hatid lang ni Pangsky si Tatay Ramil. Kaya maswerte kami, yung iba sa amin may motor. Nadagdagan yung bilang natin kahit papaano may service. So tara, let's go. Eto karos, nandito na tayo. Tapos nagkulang nga pala uli yung ating simento. Ayan, bumili na tayo 2. Ayan. Tapos kinuha na natin ibang bakal na gagamitin po dito para sa ating loft bed. Ayan. Tapos dinala natin yung ibang mga napagputulan po rito ng mga trusses.
Alright, good morning muna. Good morning, Master Joe. Good morning. Yan na. Tapos dito si JJ. Good morning, Jay. Good morning. Yan, si John nandito na. Parang may kinuhalan doon sa kabilang unit. Nandito na si Pansky. Pansky, good morning. Good morning. Yan na. Ito nga pala yung mga naganap kahapon. Yan na. Tapos dito, layout na ng tiles installation niya yan. Mag-layout na. May materials na tayo yan. Dito Arauhos yung sa bar counter, yung pinaka-table nito, yung flooring ng table, ano. Ang gagamitin dito ganito rin. 60 by 60 na tiles. So pero hindi pa yan may-install. May-install lang yung kapag nabuo na tong pinaka bar counter kasi may extension pa yan dito. So karpintero muna yung gagawa rito. Tapos saka natin may-installan ng tiles. Kaya mga nagawa kahapon na kompleto po yung ating foam ceiling gamit yung Bison board. Tapos naka-primer coating na rin yung ibang part ng walls dito at saka ceiling. Kaya may primer coating, ito na lang wala. Tapos nakabit na rin yung pinto rito. Halos okay na. Nakapag-install ng cornisa, baseboard accent sa ceiling at saka dito sa wall. Yan, okay na. Tapos dito magle-layout din. Magle-layout din dito ng para sa loft bed. Ito Arauhos yung loft bed dito mababalan talaga. Makita nyo 230 cm. So ang reference natin dito, kailangan yung tao nakakaupo siya na hindi nauuntog yung ulo sa kisame. Yan yung pinaka-reference. So medyo mababalan to. Tapos dito naman sa pinakababang area, computer table lang to. Tapos may hallway tayo ng maliit dito. Para just in case dito banda, yung tao nakakatayo. Tapos pagdating dito, nakakayuko na lang. Yuko, tapos upo. Tapos ito, magkakaroon din ng hagdanan yan. So, ang gagawin nila Master Jojo rito, ni JJ, framing. Framing po nitong ating pinakamagiging loop bed. Gamit yung 2x3 na square tube. Tubulars. Kaya meron tayong dala. Yan karawaw sa... Wala na tayong simento, yan nakabili tayo dalawa. Para yan sa halo ng ng adhesive at saka dun sa toilet and bathroom sa wall. Kaya meron pa rin siyang simento. Yan, sinasakto ko lang talaga rito yung mga materials para wala tayong sobra. Sakto-sakto. Yan dito lang. Yan, matakaw sa po yan, matakaw sa adhesive. Kapag sa wall ang installation. Si John na lang po yung kulang dito. Tapos mamaya tatakbo naman po tayo ng tawag dito, epoxy primer. Ayun, para sa taas. Dito na rin si John, no? John, good morning, John. Good morning. Yan na. Ang gagawin mo dyan? Pagpapatuloy na to. Okay. Pagpapatuloy na yung tiles installation dito. Sasawula dito dyan Yan, tapos dito yung tinutukoy ni Master Giorgio, may butas dito. Kasi syempre yung sa gas range, nabang ng linya ng flexible yung papuntang gas stove. Yan, tapos dito yung pinaka gas stove niya. Sa ganito kaliit talaga na lababo na kitchen counter, halos wala nang nagiging development para sa mga drawers. Puro pintuan na lang to. Yung maintenance kasi nito, hindi naman natin pwedeng i-block to kasi may maintenance siya dyan. Tapos ito rin, hindi natin pwede i-block, gawa ng may gas stove dyan. So pintuan na lang to. So dito tayo babawi. Yan, paikot dito. Diyan na lang tayo babawi. Para sa mga cabinet, overhead cabinets. Meron lang onting mga kailangan dito. Gaya rito, itatap na namin to sa paloob ng bahay. So ito, tapos possible kapag bago matapos tong araw na to. So mag-check ako ng mga pinagputulan na tiles. Ita-tiles na rin po yan. Itatap muna. Kapag maayos na yung flow ng tubig, okay na. Itatap, elbow lang, isang pirasong elbow. Tapos dito, yung bibili tayo ng gripo rito. Kasi kapag tinap natin to, yun doon, mawawalan na tayo ng function dito kasi ng mga naka-close cap po yung dyan. Yung elbow with thread. Tapos dito kakausapin natin yung may-ari kasi yung kulay ng mga accessories dito ay kulay black. Kulay black yung kulay ng mga accessories, yung shower head. Tapos bibili na rin natin yung heater dito. Bili na rin natin siya.
para meron ng batayan si Master Jojo dito. Siyempre kung ano yung bibili natin na kaha, na heater, yun po yung magiging batayan niya dyan para hindi mag-siksikan dyan. Tara, let's go! Yan, bali dito tayo sa hardware. So, 2 galon ng epoxy primer. Yan para dun sa bubong ng bird to finish ng row house. Tsaka baby roller 10 ang isa. Eto karosa, nandito na po ulit tayo sa site. Ayan, binubuo na ni JJ yung framing para dun sa pinaka loft bed. Tapos ito yung mga binili natin kanina. Ito yung sa semento, 2 bag. Ayan. Tapos epoxy primer, yung 2, bali 1.7 yun. Libre na yung libre na yung roller. Binigay na sa atin ng hardware. Madalas naman tayo bumibili ron. Isang roller, pwede na para dito sa taas. Yan, papipinturahan po natin yung pinaka yung pinaka yero, pero yung mga flashing hindi na kasi sa ganito ho kasi ang nagagamit namin 3. Para 2 galon lang yung flooring lang kasi maganda naman po yung yung mga flashing. Kasi parang yung mga pinakagilid na pininturahan niya kahapon, yan, ina-applyan niya na ng primer coating, pinakagilid-gilid. Ito na si Master Jojo, si John. John, may metro ka dyan, John? Nasukatan niya yan, John. Yung tiles nito. Ito, sa pagitan ng eskwela. Eskwelahan niya. Metro. Ito, Jojo. Tingnan natin kung ilan ang tira. 60? 63. Yan, 63. Yan, pasok na pasok sa gas range. Yan, araw 63. Pag nag-aabang po kami sa pagitan nito ng counter tsaka ng counter ng kitchen, yan, lagi pong allowance nasa 63 cm. Para pag bumili tayo ng gas range, may allowance pa ng konti. Hindi siya masyadong nakadikit. Dito yung binubuo ni JJ. Yan. Tapos dito, naglagay kami ng allowance na 60 cm. Yan, pagka nabuo natin yung framing, i-demonstrate natin yung sukat. Yan, single bed lang yung pinagkasya namin dito. Single bed. Tapos i-demonstrate din natin kung bakit ganun yung actual na sukat na ginawa natin. Lagi lang natin tatanda sa loft bed, kahit above above 290 or 3 meters sana yung kisame. Maganda-ganda na po yan. Dito kasi mababa ang kisame dito. Lalo pat nandito sa dulo. Nasa dulo ng area nakalagay yung loft bed. Pag dito medyo mataas. Mataas-taas to. Kung hindi to binago. Binago kasi yung kisame namin dito. Yan, binago po kasi yung kisame dito. Dati di ba nakataas pa ng konti yan. Tapos paslant. Kaso nga lang, hindi naman tayo makakapaglagay ng loft bed dito dahil nandito yung function ng ating indoor unit na aircon. Tapos sa Karos, meron tayong nakalimutan bilhin. Pagdating po kasi dito, yung pinaka-framing nito, nakahang kasi yan, tapos may tukod dyan dito. Bali, gagamitan natin ng expansion bolt dyan. Gagamitan natin ng expansion bolt. So, bibili tayo mga D4 na expansion bolt. Malapit na may hardware dito, tsaka naka-e-bike lang tayo. Bili tayo mga 6 na piraso. Yan, para matibay po yung kabit. Eh, makikita na natin, binutasan na ni JJ dito. Mga 6, 1, 2, 3, 4, 5. 5 lang ba yung expansion bolt? 5 lang? O, 5 lang pala. Kaya na ng 5 o, kaya na ng 5. Matibay na yan. Yan, 5 piraso. Tara. Dito tayo sa hardware. Expansion bolt. 5 lang yung kailangan nila. Kanina nasabi ko 6. Pwede na ba yung 5? Masyado na marami yung 6 eh. D4. Tapos may kasama yan na expansion shield. Ayan. So ito yung magiging tox nya. Ito yung gagamitin natin para matibay.
Ano yan? Kulang pa lang isang set. Ano pa dagdag ba sir? Ito lang po ma'am. Okay na po lahat. 5 set. Bali yung 5 set, 175 pesos lang. Tara. Tapos dumaan tayo rito sa hardware uli, pero papunta na to sa Lumina, yung pinakamalapit sa amin. Hindi available yung bolt washer doon sa binilhan natin ng Spasham bolt. Yan, so since 5, bili tayo 10. Ay, nalaglag. 175 bili namin dito, 5. Doon, 5. Kasama na yung expansion shield. Expansion bolt ba yan? Oo, expansion shield. Ang bali, tas bumili tayo ng masking tape. Yung tira dito, may iiwan na natin dun sa bird to finish na row house. Kailangan lang to, papakita namin kung ba't kailangan namin ngayon ito. Actually sa overall paint sana to. Thank you ma'am. Bali 150 pesos yung 10 washer tsaka yung masking tape. Okay karosa, nandito na tayo. Ito yung binili natin, expansion bolt. Tapos may binili rin tayo na ayan, washer sa kabilaan dito tsaka rito. Ayan, tapos yung gamit nito, bali yung tiles ko kasi itim. Bali ang gagawin dyan, papakita namin sa inyo mamaya kung bakit gumagamit kami nito. Ito karoso, bali ang ginagawa ni John, yung tiles kasi natin itim. Kapag ginuguhitan mo ng lapis yan, kapag pinuputol mo ng grinder, hindi po siya nakikita. Yan, dyan makikita na natin. Isa po ito sa mga paraan na ginagawa ng ibang mga tile setter. Yan, wala naman pong iba, ganito talaga. Gugulitan niya. Yan, kapag pinutol niya na po yan ng diamond nun sa grinder, at least nakikita na dyan. Yung tira naman ng masking tape magagamit dito sa unit kapag overall paint na. So yun, hindi na mahihirapan yung magpuputol lot. Hindi na mahihirapan yung magtatabas ng tiles. May unit na. Kaya nakikita na. Paubos na isang balde Kaya karos, ito isang balde. Pang primer pa lang. Dito sa loob ng interior, kasama na yun dito. Isang balde na. Tapos bibili ulit tayo nga isang balde para sa after na masilya, top coat uli ng primer. Yun, okay na. Tsaka sa pangkisame. Ito karosa, dito tayo sa bahay muna, tanghalian na muna. So mamaya magbibigay po tayo ng mga update pa doon sa dalawang project natin. Yan, kain po muna tayo. Yan sinampalukang manok. Yan, madalas na nakakapagluto si Mrs. kahit pa paano. Yan yan, kain po tayo. Yan hindi na, okay na to. Nahalok tayo ng sausawa ni Mrs. Sabi ko wag muna. Medyo malakas kasi sa uric acid yung sausawan. Mga kasama uli natin kumain si Chanel. Chanel, kain tayo. Say hi. Kain mga Karahouse. Mga Karahouse, kain po tayo. Ito Karahouse, kakatapos lang po ng break time tsaka pananghalian. Bali pupunta tayo rito sa All Home. Yan, bibilin po natin yung water heater na gagamitin po doon sa toilet and bathroom. Yan, gamit po tong e-bike. Laking katipiran nito sa gas. Tapos pupunta na rin po tayo sa dito sa may bandang palengke lang. Magpapaprint po tayo ng magiging sample ng perspective na mga gagawin po doon sa overhead cabinet tsaka doon sa loft bed, yung computer table at saka yung shelves po doon sa row house na ginagawa po natin. Tara, let's go. Yan ka row house ka-e-bike line tayo. Punta rito sa All Home. Kapit na tayo. Napakalaking pakinabang talaga.
Simula dun sa Lumina hanggang dito, kung makapagkarga tayo ng 500 na gasolina worth of 500, ay ilang balikan lang po ito. Kita nyo naman, no? Dito na tayo sa sa All Home. Pakalaking pakinabang talaga ng electric bike. Yan, dito na po tayo. Ito yung e-bike natin, no? May libre itong kapote kapag nag-avail tayo nito. Lahat ng electric bike kapote. Ginagawa ko ito, pinasasaping ko rito para just in case na nandun tayo sa loob, umulan, hindi mababasa. Napaka-importante kasing part nito yun nandito. Kailangan hindi nababasa yan. Tara, tayo sa loob. Eto, nandito na po tayo sa loob ng All Home. Accessories sa toilet and bathroom. Bali, ito muna ang heater yung binili ko, yung multi-point. Yan, bali, bili ko na rin. Pinapakuha lang naman yung sukat eh. Yun lang yung tinitingnan natin dito. Yung sukat lang kasi baka mamaya umuntog to sa kisame. Kaya kailangan yung bibili natin na shower heater, yung water heater. Alam natin yung height, tsaka syempre yung lapad na rin. Ang bibiling ko na para isang puntahan na lang. Tapos sa angle bulb, yan, bilhin na rin tayo rito. Angle bulb, dalawang single, tatlong single, tsaka isang two-way. So para dun sa sa V-Day, two-way po yon sa V-Day, tsaka water closet. Tapos sa faucet ng sink, tapos sa lavatory, at tsaka yung isa sa labas. Dun sa may tawag dito, sa may washing machine, sa may fence area. Bili na rin tayo ng dito, ganda-gandang kahit na to sa susunod na to floor drain. Hindi pa ako nakakabili nung pang flooring ng tiles doon sa ginagawa ni Master Jojo sa toilet and bathroom. Sasabay ko na lang. Bali dito ko rin bibilhin yun Bali ito isa lang yung binili natin na two-way, tapos isang single na lang. Kasi yung may free pala na dalawa yun, no? Pre na? Meron sir. May libre, may kasamang dalawa. So ito yun. Stainless pa, no? Pre na. Oh, maganda stainless pa. Ayos. Doon nakatipid sa libre. Libreng angle bulb. Sa 1,000 din. Okay na po tayo rito sa All Home. Bali yung pinamili natin 8,923. Yan, bali nagdagdag tayo ng rito nung two-way angle bulb tsaka single. Tapos yung dalawa libre na. May kasama na tong libre rin na flexible angle. Yung flexible hose. Tapos bumili tayo ng Teflon na 1/2 apat. Yan, sayang hindi natin dala yung owner. Bibili na sana natin yung tiles pero babalik-balik naman tayo rito. Doon na natin isasabay. E-bike lang tayo ngayon. Tara. Di ko nga pala nabanggit, may kasama na rin akong faucet na binili. Yan, napatara tuloy tayo. Yan ang dami, no? Pero 8,923 lang. 8,200 yung yung shower heater. Ayan alright. Okay, dito naman tayo sa may palengke ng Bagtas. Ito yung perspective plan na pinagawa natin. Ayan. Bali yung mga gagawin pa dun sa Irene Row House. Ayan, ganito. Sa loop bed. Alright, tara. Okay, bali dito muna tayo dumaan sa overall paint niya townhouse. Ayan si Jamil, na-applyan niya na po ng pintura to. Ayan, yung labas. Pati ito. Mamaya makikita natin to sa labas. Tapos meron tayong ispatan lang dito kahapon na yun, meron So pipinturahan na lang yan.
Tapos yung mga metal trusses dito, yun, retouching na lang. Tapos yung flooring pala rito, yun oh. Luminis linis na uli nilinis nila Tatay Chong yung mga pintura natin. Ito yung update, ayan meron na rin po siyang duco varnish, haspe. Retouching na lang po yan yung mga bakal dyan. Nag-start na si Tatay Chong maglinis dito. Tapos dito rin, ayan naka-open. Ayan, nire-retouch. Ayan, sobrang linis na. Kinakabit ni Tatay namin yung mga yung mga handle. Ayan, linis-linis na. Ayan. Ito, pipinturahan pa to ng primer na lang. Yung papag na yan. Tsaka dyan sa kabila. Eto Karosa, nandito na po ulit tayo. Ayan na. So ito yung sitwasyon po rito. Bali siguro si Pangsi baka bukas na. Baka bukas ka na ron? Sa bubong? Bukas? Bukas na ba? Kaya niya yan? Kung ano man na may pahid mo, ito kasi medyo may mga ginawa siya rito. Nagtibag po siya rito. Ito na po yung parang pinaka magiging loft bed. Ayan. Tapos yung washer natin, tsaka yung expansion bolt na ito. Ayan, naka-washer po siya dyan. Tsaka yung skided. Maglalagay pa rin kami ng ilaw rito. Tsaka to. So mamaya nga pala, ibibigay natin yung sukat nito. Tapos dito, ito na yung parang pinaka magiging hagdanan nitong area na ito pataas. Yan, hagdan. Tapos space, yan, may space pa na nasa 60 cm yung space na ginawa namin dyan. Tapos computer table, tapos may shelves pa dyan na gagawin. Yan, hindi pa tapos si JJ rito. Yan, may bracing na. Ito yung tiles installation po rito. Sa mga sidings. Medyo masailan po to yung mga sidings. Kaya medyo may katagalan talaga i-install to. Kaya binili na natin yung water heater para maplantilya natin dito. Kaya kung saan talaga yung exact na location niya kasi meron pa tayong cornisa dyan sa taas. Ayan, okay na po yung plantilya nito. Para sakto yung namin yung location ng pagbubutasan. Ayan, cornisa na yan dyan. Tapos may sarili siyang breaker Karawahouse dito. May sarili siyang breaker. Ayan, tago muna natin to sa bodega dahil madudumihan pa to rito. Ayan, pagka kailangan na install, saka natin babalik rito. Okay Karosa, bumalik po tayo rito. Yan, magbibigay na po tayo ng update dito ngayong araw po ng Biyernes. Yun, halos pinturado na po yung mga bakal dito sa harapan, yung mga grills. Yan, malinis na po siya tingnan. Yun, napakalinis na. Bukas papipinturahan natin yung namantsahan na
na flashing. Itong chocolate brown. Tapos ipagpapabukas na lang to, yung pagdodoble nito. Yan. Masyado tayong nakapokus dun sa loob ng bahay. Mas importante yan. Huli naman yun. Tapos ito yung mga basyo ng mga pintura. Ang pinasok na natin dito. Baka bukas magpo-pull out na rin tayo rito. Si tatay nililinis na lang yung mga cabinet handle. Si Jamil. Yung iba nakakabit na rin. Tapos sasalyap ulit tayo rito sa taas. Bukas na lang din to, yung pagpa-primer nito. Dito. Ay, sa cabinet to. Ganda na. Ang dinis. Alright. Tapos dito yung gilid. Yung gilid na lang nito. Yung pinaka-frame nito. Ang pinipulido na lang po ni Tatay Chong. Yan, halos okay na tayo ngayong araw po ng Biyernes dito. Yan, punta naman po tayo dun sa ating Vert to Finish para makapagbigay din ng final na update ngayong araw po ng Biyernes. Tara, let's go! Yan, Karosa, dito naman po tayo sa Vert to Finish ng Irene Row House. Ito ang ating ongoing project ngayong araw ng Biyernes. Yan, kanina sa intro, nabanggit po natin na papipinturahan na natin yung flooring nung yero. Yun na yung parang pinaka final touch niya bukod po dun sa pag-apply ng mga epoxy. Kaso nga lang kinailangan si Pangsky rito. Yan, nandito lang naman yung materials. Tapos bukas papipinturahan natin. Yan, medyo marami rin ginawa si Pangsky rito sa mga taas dito. Tsaka yung yung pag-a-assist sa halo para sa tiles installation tsaka rito. Ayan na. Ito na yung gusto nung may-ari na design. So bali sa kalahating part, yan puro black tiles yung gagamitin nyo rito. Tapos the rest yung kalahati, kulay puti pataas. Yan, kulay puti po siya. Halos makukumpleto na ni John naman yung tiles installation sa mga sidings nitong lababo. Ayan na. Yan. Halos makukumpleto na. Tapos dito halos matatapos na rin ni JJ. Jay, upo ka nga Jay dyan. Pakita natin. Yan. Kapag magagawa tayo ng loaf bed, dapat nakakaupo yung tao na ganyan. So Jay, ilang ilang centimeter yan? Simula dyan hanggang dun. Sukatan natin yung final kasi kanina iba yung sukat nung hindi pa na-install. Yung actual 88 cm. Yan, 88 cm karo. Tapos ilan tong haba natin? 190. No, 190 po to. Simula rito hanggang dito. Yung lapad naman niya, Jay, ilan? Yung ginawa mong lapad? Yan, 1 metro. Yan, 1 metro po yan. Tapos yung makikita nyo nga area na to, gagawa po ng hagdanan dito pabaitan, papaakyat po dyan. Yan, sakto lang po yan. Tapos dito 60 cm po yung gap. Tapos dito yuyuko na nga lang po yung tao kapag yung sa computer table at saka upuan dito. Yan, pag gagamitin nila area na to. Tapos yung gagawin po nating hagdanan dito, po siya, gawa po siya sa kahoy na may drawer. Tapos meron dito shelves. Yan, kung ano lang yung kayang i-accommodate nitong room. Hindi naman natin pwedeng pagkasyahin po dyan lahat ng gusto ng kliyente. Medyo maliit lang yung kwarto. Yan yan yung details. Ilan na lang pala yung natira dito, Jay? Metrohan mo nga. Ilan na lang natira rito. Yan.
Bali, 150. Ayan, 150 cm po to ka row house pababa. Ayos. Abangan pa po natin yung mga magdadaang araw kung ano pa yung magagawa po dyan. Tapos mula po yun sa katanungan ni Sir Roji, yung tungkol sa measurement. Tapos may nagpapa-shoutout na rin po pala kay Master Jojo. Ayan Ayan, Master Jo, paki-shoutout. Shoutout nga pala kay Roji Merin. Yan Ingat mo palagi. Ala. Bikini. Ba't parang yung bikini mo? Ano lang? Merin na, taga-taytay ha? Oo, meron daw silang kakilala dati na Merin din ang apelido. Yan, baka kakilala to nila Master Jojo. Yun taga Taytay. Taytay Rizal, no? Yan, shoutout kay Sir Roji Merin. Yan. Ayan mga karos, bali yan po yung update dyan sa dalawang unit na ginagawa po natin. Itong Irene Bird to finish na row house tsaka yung overall paint ng Mia Townhouse. Bago nga po pala tapusin yung upload video natin ngayong araw na to, binabati ko po ng belated happy birthday si AJ Serrano. Ang bayaw ko po yan, kapatid po ni Joy. Yan, happy birthday sa iyo EJ boy, God bless and more birthdays to come. Tapos shoutout na nga rin po pala kay Sir Nonito at saka kay Ma'am Ellen na bumisita po rito sa bahay. Ayan po yung picture namin. Yan, nagpa-line up po sila rito ng house renovation improvement para po dyan sa unit nila na Amy dito sa Phase 4 Lumina, Tansa Cavite. Ayan, paano po mga karos? Tapusin ko na po itong video na to. Maraming salamat po muli sa pagbisita. God bless po sa ating lahat at syempre, ingat po palagi. Ayan karos, hapon na naman. Uwian na. Ang weather